Pinatuntunan ng Land Transportation Office o LTO kung kanino nakarehistro ang SUV. Nasangkot sa panunutok ng baril sa EDSA na nakuna ng video. Patong-patong na reklamo naman ang inihain ng taxi driver na tinutukan ng baril. Nakatutok si Steve Dailisan. Ang video na ito na in-upload sa Facebook ang naging susi para matukoy ng Land Transportation Office ang may-ari ng SUV na sangkot sa panunutok ng baril sa isang nakaalitang taxi driver sa EDSA Santolan, Kamakailan. Nakarehistro ang SUV sa Primex Development Corporation na may address sa San Juan City. Ipinapasubpina na ang kumpanya para matukoy kung sino ang lalaking nagmamaneho nung mga oras na yun. Bukod sa traffic violations tulad ng obstruction at reckless driving, pagpapaliwanagin daw siya kung bakit di kailangang suspindihin ng lisensya. Kung sila ay nagmamaneho, dapat nasa right frame of mind sila at di dapat sila maiinit ang ulo. Kasi they do not only endanger themselves but they also endanger other people on the road. Pinuntahan ng GMA News ang address na nakalagay sa rehistro. Ang nakausap naming administrative staff, sinabing aalamin pa raw nila kung pagmamayari pa rin ng kumpanya ang sasakyan. Nakatanggap na rin daw sila ng imbitasyon mula sa QCPD Station 7 na may hawak sa kaso. Ang driver naman ng taxi na una nang naghain ng reklamong grave threats, physical injuries at malicious mischief sa pulisya. Hindi pa raw siya nakakabalik sa trabaho matapos ang matinding trauma dahil sa insidente. Kwento niya, nakagitgita niya ang driver ng SUV na bigla raw huminto at kinumpronta siya. Lalabas daw sana siya at kinuha ang kutsilyong pambalat lang daw ng mangga sa loob ng kanyang taxi bilang pandepensa. Pero nagalit daw lalo rito ang lalaki kaya pinagtatadyakan nito ang pintuan ng taxi at tinutukan pa siya ng baril. Pinakita ko na may kutsilyo ako sa loob ng sasakyan. Tapos? Ngayon, parang umigtad siya, tapos yun, kinuha na niya yung baril. Nung nakuha na niya talaga yung baril, yun, tinapong ko yung kutsilyo. Handa naman daw siyang makipag-ayos sa driver ng SUV, lalo't may aral din naman siyang natutunan sa pangyayari. Huwag masyadong mainit ang ulo. Magkausap kami, bahala na po kung ano pong sitwasyon. Dahil sa mga insidente ng road rage, pursigido ang LTO sa pagsusulong ng merit-demerit system. Sa ilalim ng panukala, ang kasalukuyang 3 taon na validity period ng lisensya, posibleng palawigin hanggang 5 taon para sa mga matitinong driver na hindi nasasangkot sa aksidente o anumang traffic violation. Paiikliin naman ang validity period ng lisensya ng mga pasaway na driver na madalas nahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Ang idea nito is that kung lagi ka nagva-violate, you need to go back to LTO to retrain, to retool. Kailangan ka namin paalalahanan palagi. Kailangan ka namin i-revalidate kung talagang karapat-dapat ka pa magkalisensya. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Yung video na yan, yung bandang huli, Mel, ano ba nangyari doon? Nung nagbalikan na sila, baka pwede natin ulitin yung bandang huli, nagbalikan na sila sa kanila, umandar na sila pareho. Hinabol pa nung taxi driver, yung mamang galit na yan, hanggang inabutan doon sa may Santolan flyover, hinarang pa ulit. Buti na, pero nakakatakot, oh. Yun yan, no? Oo. Hindi, alam mo, at sani kasi na EDSA yan, di ba? Ang sani dyan, kasi nakikita ng dalawang mata mo yung ibang driver na talagang lumalabag sa batas trapiko. Wala kang kalaban. Pero, hindi ba? Hindi. Buburot ka na pa rin. Ka talaga eh. Pero, iinit ang ulo mo eh. Mel, panawagan ko lang. Linisin niyang EDSA. At least EDSA. Diyos ko, naloko na. O, ito ang tanong. Paano natin alam na walang ibang ganyan pa kainit ang ulo dyan na armado ng baril? Kaya nga eh. At dapat iayos yung ano dyan, yung traffic. Oo, mga kapuso. Kanina kaya 2 oras ako pupuntang Makati. Uy, noong Disyembre, Alam mo kung nasaan ang traffic? Sa Guadalupe. Pero, yung mga truck, ay yung mga bus na malalaki. Nakahambalang lahat doon, pero wala pa rin dahilan para magmunot ka ng baril. Wala nga dahilan. Talaga, pero dapat Malis na yung lalaki.